Magandang hapon po sa bawat isa. Ang aming kakantahin po ay ang pamagat ay magpatuloy ka. Ang mensahe po nito ay paalala po sa atin na tayo ay manatiling magpatuloy paglilingkod sa Panginoon at laging dapat tayo ay laging kasama natin ang Panginoon. Mamuhay tayong kasama ang Panginoon. Pakinggan niyo pa ang mensahe po ng aming kakantahin. Muna ang mga men, kaya lang di kami pwede magkintit. Apat lang kami. Alam niyo mga kapatid, kung pag-aralan niyo mga inawit, si Asiel, pinulit niya in-explain yung kontentado tayo. Biruan mo naman, bigyan kami ng Panginoon ng lote. Di ba? Lot. I see. So kaya contented siya. So, yung magandang blessing doon sa pinawit ni Asiel. At dito, pagdating naman dito sa kuwan, dahil kontentado tayo, dahil bibigyan tayo ng Panginoon ng lote, ay magpatuloy tayo. Amen. Ganyan ang mga inawit nila. Although, kanina sa memory verse mga kapatid, inahanap po kanina pa, pero ang nakakuha nung aking paboritong linya sa Genesis ay si Brother Lem, na ginawan siya ng mga kapatid niya ng masama. But God meant it for good.
May nangyayari sa atin ganyan mga kapatid. Akala natin, inapi tayo, ginawan tayo ng masama. Pero hindi pala na dapat natin bigyan ng hinanakit yon, maging kontento ka. Kasi may plano ang Diyos eh. Ang nais ng Diyos sa atin ay maging pure, maging matatag, maging matibay. Kasi yung pong pag-pray nyo at maghahanap ako ng lesson tungkol sa pagpapasa ng krus. Kasi po, hindi talaga tayo karapat-dapat tawaging tagasunod. Sarili nga nating krus, di natin mapasan eh. Ang ibig sabihin ng pagpapasa ng sarili nating krus, hindi pa pala nakabuhay itong aking ano. Wait lang. Yan. Okay na ba? Okay. Ang ibig sabihin po kasi nagpapasa ng sarili nating krus, yung bang tagasunod ka ng Diyos, na kahit ikamatay mo yon, wala kang dapat sisihin, wala kang dapat sinuhin, na kaya ka, ginagawa mo lahat, ikamatay mo man, dahil yun ang krus natin araw-araw. At lagi nating tatandaan, ang buhay na daladala natin ngayon, hindi na po yung dating buhay natin, hindi dating ikaw yun. Ang buhay nating dala ngayon ay buhay na nagaling kay Kristo. Kaya wala tayo dapat pagsisihan dito. Kaya ang ganda po ng mga inawit po ng mga kapatid natin. Salamat po ay sa next, dahil sa nabigyan na tayo ng assignment, Proverbs is the wisdom of Solomon. Tingnan natin sa linya ng biblical standpoint, kung talagang totoong anak ka ng Diyos, doon sa memo verse mo, kung paano mo ito, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom, how can you explain yung desire ng puso mo doon sa verse na napili mo, at doon po ang bawat isang nakakinig ay mabibigyan ninyo ng tamang explanation po. Kasi yun po ay Proverbs, ay wisdom of Solomon. Okay, so ang ganda naman po. So, since na tayo po ay nasa symbols of God, I ams, nakailan na tayo? Kalimutan nyo na kaagad? O sige, banggit tayo ng kahit tag-dalawa sa bawat group. Dalawa sa inyo, dalawa dyan. Okay? O, una, ano sa inyo? The door. O kayo? Diba, hindi pa ako nag-discuss ng vine eh. Di pa. Vine ka dyan. Hindi pa. May sariling I am ito, I am the vine. Okay, pwede. Pero hindi ko pa i-discuss. Yung natapos ko na. Ano? The door. Oh, the bread, pwede. Dito pa rin sumagot eh. The bread, ano pa? Wine. The bread and the wine yun eh. Okay. Wine, speaking of wine in the Bible, that speaks of the Holy Spirit. Ano kasi yun eh? Spirit yun eh. Diba? May symbol yun ng Spirit is wine. Kasi nagbibigay ito ng desire. So, mayroon na po tayong dalawa. Pangatlo, the shepherd. Okay, tama. The good shepherd. And then, ano? Okay, light. Okay. So, ngayon naman pong hapon, ay magbubukas tayo sa Old Testament. So, kayo ngayon magbanggit dito. Let us open our Bible in Isaiah 53. Okay? At ano kaya ang symbol na ito ng ating Savior? Okay? Isaiah 53, tayo mag-stay lahat. Basahin natin from 1 to 12. 1, verse 2, hanggang makarating ng verse 12. Okay, sa aking bandang kaliwa, hindi na kayo, verse 1. Isaiah 53, verse 1. Ready? Begin. Oo nga. And to whom? Verse 2. For before him as a tender plant and as a root out of the dry ground, he hath no form, no comeliness, and when ye shall see him, there is no beauty that we should desire him. Kaya pala, totoo nga, kahit mga Kristiyano walang desire. Di ba? Ang ganda dito, verse 3. He, a man, acquainted with grief, he was despised and esteemed he not. Grabe, no? Verse 4. Born or death, dinala niya, opo, and carried our, yet we did esteem him, stricken, smitten, God, and afflicted. Grabe, no? Kaya, gano'n na lang po ang bigat ng dinala ng Panginoong, tayo po ay binabayaran niya sa krus. Biruin niyo po ito. Verse 5, dito na tayo magsimula. But we, for our transgression, he was bruised for iniquities, chastisement of our peace was upon him, and his stripe we are healed. 6, all we like sheep has gone astray,
we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him. May napansin ako dito, and torn everyone in his own way. Alam niyo mga kapatid, kahit binayaran na tayo, kahit namatay ng Panginoon para sa atin, kahit yung buhay na ng pangbinubuhay natin, ganun pa rin minsan mga Kristyano, buhay pa rin nila talaga ang ginugusto nila. Ano po, tingnan niyo itong verse na ito, medyo underline niyo yan. Kasi sabi niya na ginusto pa rin niya ang gusto niya. Okay, next na po, kayo na. He not opened not his mouth, he is brought as a lamb to the slaughter, the sheep not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was stricken. 9. He hath made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he hath done no violence, neither is any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. Biruin niyo po yun. He hath put him to grief when thou hast made his soul in offering for sin. He shall see his seed, he shall prolong his day, and the pleasure the Lord shall prosper his hand. Verse 11. And shall be satisfied by his knowledge, righteous servant, justified many, for he shall bear their iniquities. So, grabe po ano, pero kaya gusto ko po ninyo pakatapos ito natin para mamaya, reviewin nyo ito sa bahay. Verse 12, therefore, as a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgression, and he bare his sin many, and made intercession for the transgression. So ano po ang, sa palagay nyo, ano ang symbol ng Panginoon natin dito? He was the, nabasa natin, hindi nakakanalala. He was the, okay, marami, suffering servant, ano pa, may nagbanggit na. Okay. He was the lamb, basta nilang lamb, kasi maraming lamb eh. He was the lamb of God. Okay. Kaya dito po, sino ba makikinig ng report natin? Mismo sa mga buhay natin, hindi makita minsan kasi nakatingin sila sa physical. Mas gusto nila yung mga bunga ng lupa. Pero tayo nakatingin sa bunga ng langit. Mula sa langit ang ating kaligtasan. At yung mga bunga ng ating buhay, spiritual yon. Hindi po yan galing sa lupa. Kaya huwag kayong aasa na kapag kayo ay Kristiyano ng matatag, ang dami yung mga bagay na nasa lupa. Whereas, tayo po ilalagay sa magandang pwesto para makita nila na tayo ay kakaiba sa kanila. So ngayong hapon ating pong pag-aaralan is the Lamb of God. Tayo po ay manalangin. Dahil Diyos, salamat po na kung hindi, Panginoon, sa iyong sakripisyo, hindi po kami nandito ngayon at siguro nandun kami sa dating buhay namin, makasalanan at mas ginugusto natin ang masama kisa sa hanapin ng Diyos. Wala nag-aanap sa Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Oh Lord, salamat po kung wala man makikinig sa aming report. Kung wala man, Panginoon, makakakita ng aming mga ginagawa para ipapurihan ka, ipataas ka, at higit sa lahat, ipangaral ka. Alam namin, Panginoon, gagawa ka na kahit ang mga bato sa bundok, pababain mo para magsalita para sa kanila, wala kaming kakayanan at wala kaming pwedeng ireklamo na ginawa namin ang lahat, nagpalayas kami ng pangalan, pero hindi naman namin napapractice ang lahat ng ginawa mong sakripisyo para makita namin na dapat kami ay ganun din ang ginawa mo, Panginoon. Walang reklamo, kundi ginagawa ang lahat para mapupurihan ang Diyos na siyang tumawag, nagligtas, nagsakripisyo para sa amin. Salamat po. Kayo po ba na Espiritu, ang manguna sa pag-aaral na ito, kayo maitaas, kayo maipangaral. I-bless mo po ang manatitira ito. At hanaw, Panginoon, sa numbers ng taong dinating mo o pinapunta mo kanina, Panginoon, tulungan niyo po kami na maalagaan namin lahat sila. Kahit, Panginoon, kami nahihirapan, alam namin, tutulungan mo kami, wala kami magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Pinuport na sa kailangan namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Okay? So, dito, sabi ko sa inyo, ay hindi ko na ganong kanina, ay hindi ako nag-overtime eksakto. Okay? Kaya purihin ang Diyos at tinulungan po ako doon. Ang Isaiah 53 ay lagi itong nababanggit ng ating Sunday School teacher na mabuti pa itong 2 parts. Ba't ang Panginoon, minsan di siya nagbukas ang kanya biglang siya pinarusahan, nasasaktan, may sumusuntok, may naglalahat. Pero itong mga baboy nilalabas pa lang doon sa kanilang kulungan, ay ugik na ng ugik.
Minsan din, tingnan natin din ating mga ginagawa. Every time na tayo magbibigay ng pagbabalik loob o pagbabalik sa ginawa ng Diyos sa atin, di ba? Minsan, pagka tayo may ministry, magbubukas tayo ng bibig, sabi na yun, parang ako na lang nahihirapan dito sa gawain ito. Parang, dati may kasama kami, dati 3 kami, dati 10 kami, masaya kami nagbibisit. Bakit ngayon? Ako na lang nagbibisit. Minsan mga kapatid, dito tingnan natin ang bagay na ito na doon sa binasa natin, nakatulad ng isang lam, dadadala sa katayan. Hindi talaga siya nagsalita, kahit isang maliit. Pero alam niyo, binasa niyo doon, na siya afflicted, sabi doon, verse, ano yata yun? Tingnan natin yung sa binasa natin kanina. Po, verse 7 o 9. Yung sobrang nasaktan, ano po? Verse na lang, yet it pleased the Lord to bruise him, na dahil gusto ng Diyos ma-reconcile ang tao sa Kanya, although nasasaktan ang Kanyang anak na Diyos din. And by the way, may nakita ko sa YouTube niya, nagtanong, nung ang Diyos ba binayaran ang kasalanan natin sa krus, namatay ba ang Diyos? Baka mamaya, confused kayo dyan. Di ba namatay siya sa krus? Nung binayaran ng Diyos ang kasalanan natin, namatay ba ang Diyos? Anong sagot nyo? Ha? Ano? Yes? Ay, grabe kayo. Saan kayo nakatuto ng ganyang doctrine? Nung namatay si Kristo doon sa krus para bayaran kasalanan, namatay ang Diyos? Ha? Namatay ba ang Diyos nung binayaran tayo sa krus? Ha? Nakita? Ha? Ang tanong, namatay ba ang Diyos? O, siyempre hindi. Kambira kayo. Akala ko confused kayo sa doktrina yan. Okay. Ang dami nagkakalat ngayon, guguluhin ka, at tapos mo sasabihin, hindi ka Kristiyano. Well, ang Diyos po ay, at ang humanity, magkasama yon. Isa pong, deity. Naglagay siya ng laman para pambayad yun sa iyo at sa akin. Hindi po namatay ang Diyos kahit kailanman. At yung kanyang kamatayan yun ang sakripisyo ng Diyos. Kaya nga hindi siya nagsasalita eh. Ibig sabihin, pinatunayan ni Kristo na tayo'y pag-aari na niya. Kasi kung baga sa sangla, ang tawag doon ay redeem. Sa Tagalog, tinubos tayo. Amen. Glory to God. So, kung siya po ang lamb, sacrificial Panginoon, there are 3 things na dadaling ko ngayong hapon. Okay, sa verse 7, tingnan natin sa verse 7, He was oppressed. He was afflicted. Sa Tagalog, pakilabas. Lagyan mo ng Tagalog. Kasi may mga high school pa tayo. Verse 7. Yan. Okay? Siya'y inapi. Siya'y sinaktan. Isa-isa natin mga kapatid. Nung tinanggap mo ang Panginoon, walang oras, walang araw, na sa pakiramdam natin, lagi tayong inaapi. Di ba? Ngayon, kung sasabihin mo, ba't ganun ang buhay ko nung ako'y maging Kristiyano? Bakit ganito? Ibalik mo ang iyong pananaw sa Panginoon. Siya na ang sarap ng buhay niya doon sa langit, inaawitan siya ng mga kirubim, mga anghel, at lahat na namang uri ng anghel doon. Kung siya siguro tatanungin, ba't ako pupunta dyan sa mga taong yan dyan? Di ba? Mga makasalanan yan, kahit nga yan, binayaran na tayo ng Diyos, dahil dala-dala natin itong suot nating laman, gusto pa rin ng laman natin mag-backslide, gusto pa rin ng katawan natin tumalikod sa nais ng Diyos. Pero mga kapatid, ito pang sabi niya dyan, siya inapi, sinaktan. Okay. Kaya nga ito yung isang binabanggit ko pagdating sa at least kanina, may yung people naman ako kinausap, at least nakita ko, okay, kung paano siya nakikinig sa salita ng Diyos, okay? At dito, minsan bilang human, may mga puso tayo madaling masaktan kasi ang puso ay deceitful above all things. Number 1 na panira sa puso sa isang tao, sa mga kababaihan. Pagka nadaya ang puso nila, grabe yan sila pagmasaktan kasi sabi ng ng New Testament, they are the very delinquent vessel. Pinakadelikadong sisidlan na kaunting mo lang galaw, pwedeng mabasag. So, pagdating sa puso, pag hindi nila naingatan ng kalawang puso, ang sabi ng Isaiah, that the heart is deceitful above all, pag kayong mga kababaihan, mga teenager, makinig kayo, kapag kayo ay nasaktan sa kunting
pakiramdam na umibig ka, dinaya ka, niloko ka, pinaasa ka, nasaktan yung puso mo, sabi mo, ayoko nang pumunta sa simbahan na yan. Anong kinalaman ng Diyos doon? Ha? Tapos minsan mga dahilan pa tayo. Kasi minsan, di ko alam. Ito pa, minsan ang kalaban natin, sarili natin, hindi naman talaga yung spiritual, yung flesh mo. Andiyan kausap mo sarili mo. Ba't ka ganyan? Hindi, basta ayoko na magsimba. Ayoko na doon sa lahat ng ginawa ko. Hindi nila na-appreciate. That is deceiving. Niloloko ka ng sarili mong me, my, I. Yung lahat na paborito ni Satanas sa sarili niya. Madalas manloko po ito kasi ang puso madaling lokohin ang sarili niya. So dito ay, sabi niya ng verse na ito, sa 7, sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Therefore, kung na kay Kristo tayo ngayong hapon, ito po ang tanong. Kung totoong na kay Kristo ka, yung people kung nakikinig ka, kung totoong kay Kristo ka, dapat wala kang reklamo. Di ba? Bakit? Tingnan niyo po, inapis siya, sinaktan siya, gayon may hindi man lang niya ibinuka ang bibig niya. Sabi, asan si Asil? Sabi ni Asil? Di ba? Ano yun? Natatawa ako nito pag nag-action si Asil, sabi niya. Di ba? Hindi sila bubuka ng bibig, pero sa action mo, papakita mo na kahit inaapi ka, kahit ikaw ayan na yan, sinasaktan ka, niluluko ka. O hindi lang paluluko, maraming pwede nating example. Manluluko sa iyong sa negosyo. Isang araw, sister, gagamitin ko. Sister Morelio, pasensya na. Sister Morelio, nagpa-deliver yan ng kanyang goods. At inaasahan niya yung driver na tiwala siya. Hindi diniliver. Di ba? So, ano yun? Sabi mo, Lord, ba't ganon? Hindi tayo pwedeng magbukas ng ating bibig sapagkat may purpose, may plano ang Diyos. Bakit nangyari? Di ba? Kaya ito po ang ating titignan, mga kapatid. Sa first point nating tingnan, sa verse 7, He was the lamb, He was wounded for me, sabi dito, kasi sabi ng verse 7, He was wounded for me, He was oppressed, and He was afflicted, yet opened not His mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shears is dumb, so He opened not His mouth. Dito po, the lamb was wounded for me, because Jesus Christ is the provided sacrifice for me. Siya po ang i-provide. Siya po ang ginawa dito. Maalala natin mga kapatid, okay? Bigyan na natin ng konting background, okay? Isang araw, sabi ng Diyos, Thus saith the Lord, sa lahat ng puno dyan, huwag kayong kakain. Sabi nung dalawa, Yes, Lord. Opo, Lord. Tapos dumating yung tukso, dumating yung puso nila na, ganda ng putos. Ano? Putos? Prutas. Kasi ayaw ko magpangalan. Sabi ng dadan, ganda! Tapos, hindi talaga nakuha doon sa una, pangalawa, sa pangatlo. Nung ayon sa ibang mga dalubhasa, habang daw nagpapangalan si Adan doon sa mga hayop, nalagyan niya siguro pangalan, ikaw tatawaging deer, kasi, ano yun, usa yun. Okay. Ikaw naman, tatawagin kang sweetheart, kasi yung dove na may puso. Okay. Buti hindi nyo naintindihan yun. Ito yung kalapating may puti dito. Kasi mahilig po ako sa mga exotic bird natin sa Pilipinas. Mayroon ako doon sa Manila noon, nabili. May pulang puso dito. Sabi nung kaopisina ko, Sir, huwag kang bibili niyan. Bakit? Bibigat ang buhay mo. Bakit? Tingnan mo ang puso niya, pulang-pula. Ay, siguro pa, pamahiin nila. Now, ang punto dito, nung si Diyos nag-utos, ito po yung pag-unaran niyo maigi. Hindi binigyan ng mag-asawa, nakikinig pa po ba kayo? Kasi kung hindi, tatapusin ko na to, pagod na rin ako eh. Okay? Makinig kayo. Hindi nila binigyan ng bigat, number 1. Hindi binigyan ng atensyon, number 2. Hindi nila iginalang, number 3. At hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Nasabi nila, pag oras na kinain nyo yan, kayo ay, sabi nung tukso, psst, psst. Bawal pala ngayon yun, asa si Kagawan. Bawal pala yun.
mayroon ako irereklamo mamaya, pagtapos na. May mahilig sumipol dyan sa likod eh. Oo. Pinagsisipulan yung misis ko, si Ruth, si Mrs. Daria. Puro dalaga. Nagsisipulan niya. Reklamo ko yung mamaya. Antay ano yun? Antay. Okay. So, nung hindi ibinigyan ng galang nung dalawang ito, si Adam and Eve, ang bigat, ang utos ng Diyos, makinig kayo maigi kasi nangyayari, ang mga simbahan ngayon, ang dami nila punong-puno ng mga members. Pero pag nasa labas na ang kanilang mga members, wala talagang galang sa Word of God. Hindi talaga nila ginagalang eh. Pag nakita yung gusto nila, sige. Ito po yung nangyari kay Adam and Eve. Ano po ang ibig ko sabihin? Nung sila po ay tinukso na, ay sila pala, si Eva lang pala, sabi niya, hindi. Kung sabi ng Diyos, mamatay kayo, hindi. Pag kinain mo yan, sabi nung tukso, magiging kang Diyos. Magiging kang, mabubuksan ang mata mo. Nagkaroon ng interes si Eva kasi si Eva ay gusto niya. Okay? So ngayon, ay nagkasala sila at sila po ay nahubaran ng, ano ang nawala sa kanila? Maliban sa fellowship sa Panginoon. Nag-uusap sila eh, walang mali siya. Walang mali sila. Okay? Hindi siya. Walang mali sila. Nahubaran sila ng, ano yun? Righteousness. Kasi righteousness po yung kanilang kasuotan or sa term natin ngayon, holiness. Righteousness and holiness is the same. So, dito po ay makita natin na nung sila po ay nahubaran, doon pumasok ang unang soul winning. Ang unang paggawa ng Diyos sa kaligtasan. Okay? Anong ginawa ng Diyos? Ginawa ng Diyos ay, siyempre, startation number 1. Naghanap siya ng tupa. I do believe lalaking tupa ang kinuha ng Diyos para patayin. The symbol of Christ. Okay? As a shepherd. Nung pinatay niya ito, hindi ito basta-basta lang pong wala kang makikita na kinukuha ang balat ng tupa, buhay siya, hindi. Papatayin talaga ito eh. At nung ito'y pinatay, kinuha ang balat, at anong ginawa sa mag-asawa? Okay. Bakit po? Bakit po? Kasi, nung nakita na mag-asawang sila'y nawala ng righteousness, nawala ng connection sa kabanalan ng Diyos, gumawa ng sariling relihiyon. O yan po ang talagang term. Mga kabataan, makinig kayo. Gumawa sila ng sariling kaligtasan. Sariling relihiyon yun. Pag sinabing religion sa wika ng Latin, to bind back to God. Okay, kaya religion. Okay, so dito ay nung ibinabalik para makabalik ang dalawa, gumawa sila ng sariling pamamaraan ng kaligtasan. Kumuha si Eva ng anong dahon siguro. Okay. At maya-maya, mga 3-4 na oras, habang suot-suot ng dalawa, sabi niya, ay salamat, hindi na tayo nakahubad. After 4 hours, nalaglag. Lumuwag eh. Eh di pa uso nun ang garter. At least gising pa kayo, di ba? Ang ibig ko sabihin, lumuwag kasi nung natuyo yung dahon, kapatid, nagre-reduce yun eh. Di ba, halimbawa, dahon ng saging, ipulupot mo yun, matigas yun. Pero pag naluyos yan, lulubog din yun. So ano ibig sabihin pinapakita ng Diyos? Walang kakayahan ang tao nung sila nagkasala, walang kakayahan silang bumalik sa Diyos o gumawa ng sarili lang ipagtatakip sa kasalanan nila. Kaya ang Old Testament people ay puro ritual. Gumagawa sila ng mga hayop iaalay para paduduguin para pagtakpan ang kasalanan sa Old Testament. Pero sa New Testament, once and for all, ang nag-alis hindi tinakpan. Inalis ni Kristo bilang our lamb, kanyang hinugasan ang ating kasalanan through the blood of Christ. So, nahugasan tayo doon. So, dito mga kapatid ay, maliban nagawa sila ng sariling religion nila, that is self-effort. Okay? Kasi nagsarili yung mag-asawa. Maliban na ito ay self-effort, ito ay self-salvation. Yun ang ginagawang marami ngayong mga simbahan na malalaki. May inggit ka rin minsan, matatapat sila. Pag impunto alas 7, nandun na sila. Nakabihis din katulad natin. At hindi sila nag-absent. Mas mabuti patuloy itong mga kulto, mas faithful kaysa sa totoo. Bisan nga magtataka tayo eh. So dito po ay,
bilang na ito ay self-effort, self-salvation, ang Diyos po gumawa ng paraan ng kaligtasan. So, yung leaves doon ay pinapakita, okay, ito ay bunga ng lupa. Nagkakaroon ng dahon dahil ito ay galing sa ugat at yung ugat sumisipsip sa nutrients ng lupa, bunga ng lupa. Pero mga kapatid, ang gawa ng Diyos. Although yung tupa doon ay bunga din ng lupa, pero yung effort doon, spiritual na galing sa Diyos. Okay? So yung po ang pagkakaiba ng dalawang ito. Kaya kung ating aralin masyado na ang Diyos ang si Jesus Christ, ang siyang na-provide na sacrifice para sa atin, yung fruit ng lupa na ito, fruit of the soil, ay wala pong kinalaman sa ating kaligtasan. Kaya kung gagawa tayo ng effort, gawa ng ating laman, gawa ng ating will, gawa ng ating sarili lang na para sa Diyos, hindi po yan katanggap-tanggap. Kaya sabi ng Matthew 7:21 o 22, lumayo kayo sa akin. Sabi nila, nagpapalayas kami ng demonyo sa pangalan mo, nagpapalakad kami ng pilay. Sabi nila, hindi ko kayo kilala. Kasi bakit? Ang ginawa nilang religion is self-religion. Okay? Kaligtasan sa kanilang gusto at hindi gusto ng Diyos. Pangalawa, okay, kung ating titingnan naman yung verse 5, sabi ng verse 5, mga kapatid, balikan natin, sabi ng verse 5, but He was wounded for our transgression, He was bruised to our iniquities, and chastisement for our peace was upon Him, with His stripe we are healed. Yan po. Ito yung tinuruan tayo ng Diyos. Pinalo tayo ng Diyos, pinalo ang kanyang anak para tayo ay mai-correct. Okay? Kasi nagkasala nga nagkamali. So dito, ay any correction na tayo po ay dapat maturuan dito, na nagkasala tayo, and we are estranged from God dahil sa kasalanan, tayo ay kinukorek dito at tayo ay mula sa Diyos, gumawa ng paraan. God sent Him to kung chastise tayo, paluin tayo ng Diyos in order that we might become reconciled and have peace with Him. Ang sabi po ng verse 5, okay? Tayo makabalik doon sa kapayapaan. Kaya dito po ang ating makita dito, okay? Pangalawang example ko, naalala niyo si Isaac, okay? Si Isaac naman, okay, is the symbol of Christ, na kung saan nag-provide siya. Kasi dito po, sa ating first point, Jesus Christ is the provided sacrifice. Nung si Abraham kanina, hiningi ng Diyos, di ba? Willing yung bata Siya nagpasa ng kahoy, ano yung panggatong. Tapos nung nandun na sila, nai-prepare na ng tatay niya. Sabi niya, pa, andyan na yung kutsilyo, andyan yung gatong, andyan yung apoy. Nasaan po yung offering? At sinabi naman ng papa niya, sabi niya, ikaw ang hinihingi ng Diyos Ay, ganun po ba? Ito po ang simbolo ng magulang na naituro ang tama sa kanyang anak. Bakit po? Hindi nagreklamo, ikaw yung bata. Bakit ako pa? Ang dami naman tayong anak doon sa mga tauhan natin. Ba't hindi yun ang hiningi? Di ba? Tingnan niyo po ang ibig sabihin nito sa panahon natin. Minsan nagagawan tayo ng hindi maganda. Nabubruce tayo, nasasaktan tayo, nadadaya tayo, naninilang tayo. Minsan pagdating sa prayer natin, ganito ang prayer natin, Lord, ba't ako? Ba't hindi yung kapitbahay ko? Di ba? Napapansin niyo po ba ito? So dito ay, ang provision ng Diyos, ang provided sa atin na sacrifice, ang Panginoong Jesucristo, ay pinakita niya sa atin dito na sino man ang nakay Kristo, dadaan talaga dito. Pero wag nating gagawin na tayo ang magreklamo dahil yun ang kalooban niya Kaya nga doon sa mga verses sa Bible, pinakita doon na, sino ba ang dapat matuwa? Ikaw? Sino ba ang dapat maging satisfied? Ikaw? To whom, sabi ng Romans chapter 8, siya ang natutuwa sa kanyang ginagawa at siya ang dapat napapapurihan. Po. So, dito po, isa pa pong tanong doon, bakit siya nasugatan? Why was he wounded? Okay. For our transgression. Ngayon pag-iisipin natin, kung pagkakataon na yon, na talagang tayo ang ilalagay doon, biruin niyo po yon, nagdusa siya para sa atin lang. Yung ating dapat pagdurusa ay siya nagtanggap nito. Kaya nakakahiya sa Panginoon na hindi man lang natin maintindihan yung kanyang ginawang sakripisyo doon. He was the provided sacrifice for us. Sinukatan siya, he was bruised, he was crucified. Hindi niya binuksan ang kanyang bibig, hindi niya man lang sinabi na
Bakit nyo ako ginaganito ko? Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ano po? Kaya dito sa pangatlo, okay, the lamb was bruised. Siya po ay binugbog, dinurog for me. Kung hindi nyo po ito naiintindihan, ano, pag-pray ninyo, pagka-review nyo po ito mamaya, Lord, maramdaman ko yung sakripisyo mo upang lang sa ganon, yung pagpasan ko ng krus ko araw-araw, mabanggit mo man lang, karapat-dapat kitang tawagin na aking tagasunod. So yun po ang mapapansin natin dito. Sapagkat dito po ay sulat dito ni Isaiah na di katulad sa ibang hayop dito kasi ang tinutukoy dito tupa eh. Yung ibang baboy, kambing din. Minsan kambing ganun, maingay din yung pagkakatayin. Lalo na yung baboy po ang iingay yan. So sa atin po, kung totoong Kristyano ka, kung totoong tupa ka, pagdating sa mga bagay na mayroon kang sabi nga kanina sa memory verse doon sa Genesis, ginawan siya ng masama. Pero ginawa pala yun ng Diyos, pinahintulutan pala ng Diyos, meant it for good for me, sabi ni Joseph. So dito po ay together sa mga anak ng Diyos ay mga nag-claim na tayo ay kay Kristo, minsan iwasan natin yung nagrereklamo tayo. Ginagawa natin ito pag Sunday, sabi nga ng ating teacher sa Sunday School, rest day. Pero bakit nagtuturo kami? Ba't kami nag-aaral pag Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado? Ba't nag-aaral kami? Hindi po yan trabaho. Yan po ay pagsusukli natin doon sa ginawa ng Diyos sa ating buhay na hindi ka na po dadaan sa hirap ng impyerno at makakarating ka ng langit at hindi na po mahihiwalay sa Kanya. Hindi natin mababayaran, hindi natin masusuklian ang ginawa ng Diyos. What I mean is, sabi ng Panginoon, tinawag ka niya, nilinis ka niya for Him para gawin kanyang kagamit-gamit na vessel, katulad ni Pablo sa mga tao. Okay? Ang dami natin pong tuturuan. Huwag niyo sabihin na ang high school, kahit 4th year, o kaya grade 12 na yan, perfect na yan sa harap ng Diyos. Hindi pa. Dala-dala nila itong unit na ito na makasalanan at marumi. Ang laging hinahanap nito, yung nagbibigay sa kanya ng saya. Yung nagbibigay sa kanya ng pagmamalaki. Okay? So baka mag-overtime naman ako. Wait lang. Okay, di ko po na umpisahan. Okay? So dito ay next, number 2 na tayo. Para tayo ganong mag-overtime. Number 2, kung ating titingnan ito mga kapatid, maliban na Christ is the provided. Pag sinabing provided po mga kapatid, di ba, nung nandoon na sasaksakay na ni Abraham yung kanyang anak, sumigaw ang boses, sabi niya, Abraham, lumingon ka. Paglingon niya, may naka-provide na. Okay? Yan po ang tipo ni Christ. Na imbes tayo magdurusa doon, God provided for us a lamb na tayo po ay magpupuri, magdadakila. Lord, thank you. Bumaba ang mag-ama, buo, walang labis, walang kulang. Okay? Kaya yung binabagay ko kanina sa ating lesson na may mga Kristiyano na iniisip yung sasabihin ni Sarah. Diba? Kasi kung paano kung bumuo pa yung mag-ama, wala na si Isaac, ay magbubunga nga yun si Sarah. Pambira ka. Tatay ka, di mo iningatan yung anak mo. Diba? Minsan may mga Kristiyanong mas pinakikinggan ang sinasabi ng mga tao kaysa sa sinasabi ng Diyos para sa kanila. At mga young people, maunawa nyo isang araw, pag kayo po ay nandun na sa tamang kinakausap na kayong Panginoon, minsan pag dumating ang tinatawag na temptation. Temptation! Akala nyo kasi ang temptation, yung mga bagay dyan na nakita. No. Ang pinakamabigat na temptation, yung kaaway mo ang sarili mo. Akala mo, ang paligid, ang temptation, yung mga... No. Ang number 1 na kaaway mong temptation, yung self. Nag-uusap kayo. Ba't ikaw ganyan ka na ngayon? Bakit nagdududa ka na? Ibig sabihin mga kapatid, either or, malayo na ang puso mo sa Diyos. Sa isang, katulad ko na nagsimula kami sa probinsya, ngayon dito medyo pinagpala tayo ng Panginoon, mayroon na kaming 1 click. May apoy na. Nagsimula kami sa kahoy. Ang aming paggigiling ng bayo. Okay? So ang ibig ko sabihin, okay, yung yung apoy na nandun sa atin, pag ito ay naggatong ka ng maraming kahoy, di ba? Talagang grabe ang baga niya kasi sama-sama sila eh. Inaantok na ba kayo?
Pag nagatong ka sa kahoy ng pag nagsasaing ka, dadami mong, lalo pag yung panggatong mo ay mga hamurawon, yung mga magagandang klase, alam nyo, in ka na ng isang sinaing, pwede ka pa magsaing ulit sa tigas ng panggatong, ang ganda ng gatong mo. Pinapakita nyo na kapag Kristiyano kang matibay, kahit anong problema dumaan sa iyo dyan, matibay ka eh. My point is, ganito, okay? Kapag ikaw ay nakaaway mo na ang self mo, 5 yan, nasabi ni Satanas, me, my, I, kung ano-ano pa, pagkaaway mo na yan, at di mo na napapansin dahil self, flesh ka na eh, bunga ka na ng lupa, hindi na spiritual ang buhay mo, wala na yung spiritual vigor, wala na yung spirit na nagbabantay sa iyo, aawayin ka na, o tutuksuin ka na ng sarili mo, sasabihin mo, lalayo na ako simbahan. Imagine yung gatong na marami, na ang ganda ng apoy, ilayo mo ito, ano ang mangyayari sa isang kahoy na inilayo mo sa grupo na nagbabaga? Di ba mamamatay? Kaya ang self doon na tinutukso ang isang may-ari ng katawang ito, ang akala niya pag lumayo siya sa grupo, aabanti pa siya, hindi na. Mamamatay na po ang kanyang baga. Mamamatay na ang kanyang desire, mamamatay na ang spirit na sa kanya'y nagagay. Kaya dito po sa pangalawa, okay, kung kanina ay Jesus Christ is the provided sacrifice. Number 2, Jesus Christ is the promise, ipinangakong sakripisyo. Okay? So dito po ay sabi ko kanina, si Abraham, siya ay naniwala sa Diyos, okay? Ay bumalik siya sa tahanan na kasama si Sarah na sila ay buhay. Bakit? Nagpangako, nag-provide kanina at ngayon nangako ang Diyos na anumang effort na ginawa mo para sa Diyos, ginawa ni Abraham, sumunod siya. Wala siyang, sabi niya, no. Pag sabi ng Diyos, kailangan ko, sige po, sunod siya. Pag ganun ang espiritu mo para sa Panginoon na siyang nangako, that promise of sacrifice, which the Lord Jesus Christ, pag ikaw'y patuloy sa kanyang sumusunod, anumang hirap, anong imposible, dahil sinusunod mo siya, tandaan ninyo, nung inoper ni Abraham si Isaac, walang nawala. Bagkos, nagkaroon ng provision. Sa ating mga Kristiyano na. O hindi man sinasabi na magtuturo ako sa giving. The point is, anumang bigay mo, katawan mo malang, sabi ng Romans 12:1 and 2, ibigay mo ito sa Kanya, hindi po yan mababawasan, hindi magkakasakit, siguro sa tingin ko lang. Bakit? Kung nangako ang Diyos na si Kristo ang ipinangakong sacrifice, kung ang example ni Abraham and Isaac, pag-akyat nila, bumaba sila na kompleto at walang kulang, at mayroon pang provision ang Diyos doon sa taas, na katulad ni Kristo, I do believe na kung anong nagastos mo, ano bang naging effort mo sa pagsusunod mo sa Panginoon sa lugar na ito, na kung saan doon ka nilagay para mamunga ka, para magamit ka sa iba, para maraming tao sa paligid mo na i-enjoy ang grace of God, ay hindi po magbabawas, hindi magkukulang ang Diyos sa pangako niya sa iyo. Naniniwala ba kayo doon? Magsasampul sana ako, kaya lang medyo hilaw pa, okay? At nakita ko na doon sa pagpupunyagi ng taong ito, nakita ko ang kamay ng Diyos at ang kanyang biyaya, may natanggap sila. Bakit? May sinasakripisyo sila doon. At dito, maliban ang Diyos nag-provide, nangako siya. God promised a sacrifice that is for us, for me, kung ano man ang ginagawa natin for Him, God will provide and promise at hindi ito mawawala, hindi ito magkukulang, at kung ano ang gagawin mo, madudubli pa. Okay, so dito po ay napakainito ating tingnan, sapagkat sa lahat naman ng, kahit naman ngayon Kristiyano kayo di ba? Sa amin ninyo sa hindi. Ang sabi po nung binasa natin kanina, we have all gone astray. Naliligaw tayo. Pastor, Kristiyano na ako. Hindi ka ba nagkakaroon ng pagkakamali doon sa mga desisyon mo? Hindi ka ba napipil astray sa Panginoon? May mga times na akala natin spiritual tayo, pero doon pala sa kabila. Isa sa pinagpipray ko ngayon. Kaya lagi ko sa inyong pinapaalala, pag kayo po ay nagsusulbiling o kaya nagka-counseling. Minsan ginagamit tayo ng Diyos, magaling kayo mag-counseling Pero ingat kayo. Habang ginagamit ka ng Diyos, ang dyablo,
binabantayan ka kung saan ka mahina. Di ba? Maraming mga kaluluwa ang na-encourage, na-bless sa ginagawa mo sa church na ito. Di ba? Pero tandaan mo, may kaaway ka doon. Ang sarili mo, ang mundo, at si Satanas. Tatlo yan mga kapatid. Di ba? Yourself, ang mundo, at ang kaaway. Ngayon, pag nalingat ka, okay, delikado ka doon. Bakit? Habang sinasabi mo, nakikinig kasi yan sila eh. At babantayan ka kung saan ka nagmamalaki. Sabi, tagal na akong Kristiyano. Imposible na akong bumigay dyan. Kaya ngayon, pansinin nyo, kung sino yung mga Kristiyanong maaasahan na dapat. Yan ang binabanggit sa Bible eh. Na dapat ngayon nagtuturo na sila. Pero sila ngayon ang babalikan natin para paliwanagan ulit. Bakit? Sapagkat doon sa kanilang pagpapagamit sa Diyos, di sila nagbantay, nahulog sila sa tinatawag na tawag dito parang, may tawag kasi dyan sa terminology na parang, mabuti na wala. Baka magkamali ako ng pagsampol eh. Nagiging siyang, yung parang sobrang popular, okay? Na para bang dahil sa galing niya, minsan nagagamit siya ng Diyos, lumalaki din minsan ang ulo niya eh. Ang di niya napapansin na dapat kung nagagamit ka ng Diyos, dapat nagpapakuha. Sabi niya, I preach Christ, na siya pa ang dapat labaki at ako'y lumiliit, sabi ng dyan, di ba? Na dapat liwanag si Kristo at tayo ay magiging papakumbaba. Pero minsan pag tayo nagagamit ng Panginoon sa mga bagay na maliit, medyo kung lumalaki ulo natin, doon tayo napapahamak na ang dyablo ay nananalo sa ating buhay. Kasi bakit? Nagkakaroon tayo ng self-proclamation at lumalabas na tayo yung personality cult. Yun, okay? Parang gusto mo, ikaw na yung kukuha ng glory, hindi na ang Diyos. Kaya ingat pa tayo doon. Kaya doon po natitibag ang karamihang Kristiyano na dapat inaasahan na ng Diyos, nagtuturo na sila. Kasi naasahan na nga sila. Pero ngayon nasa na sila, gumulong sila dahil sa kanilang pagiging parang sila na ang nakikita at hindi na ang kalooban ng Diyos. Yun po ang ingatan natin. Kaya dito po sa ating tinitingnan, nagkakaroon po ng pagiging na-astray tayo o nahihiwalay tayo, naliligaw tayo nang dahil sa mali nating pananaw. Ako, sabi doon na, again, kung gagamitin ko yung Romans 10, wala talagang matuwid. Naging matuwid lang tayo dahil kay Kristo. Kasi pinamumuhay natin si Kristo eh. Pero tandaan natin na itong laman na ito, nandiyan pa suot mo pa yung, ang gusto niyan talaga, yung gusto niya, pagpasiglayin ang katawan niya eh. Pero kung ang banal na Espiritu ang pangungunahin mo dyan sa buhay mo, lalabanan niya ito eh. Ultimo nga minsan, sasabihin mo yan, ano bang nakain mo at ganyan ka na. Okay? So, yun po ang mapansin natin dito na ang Diyos nangako bilang sacrifice. At dito po, bago tayo magpanguli, nang sabi ng Biblia, we all have gone our own way. May mga paraan na tayo. Dahil sabi mo, matagal na akong Kristiyano eh. Alam ko na to dati. Nangyari na to dati. Di ba? At paano ko ito nalagpasan? Minsan din na natin nakikita yung ginawa ng Diyos. Minsan sabi natin, kaya ko to. Hindi na kaya na to ng Diyos. Minsan nagbabanggit na tayo ng ganun. Bakit po sabi doon sa Romans? Diba? Wala tayong pakialam sa Diyos. Sabi nga ng teacher natin. Wala naman tayong pakialam sa Diyos dati. Pero ang Diyos may pakialam na sa atin. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo po ay doon sa ating kamangmangan, doon sa ating mga hindi naiintindihan. Gusto niya tayong tulungan. Alam niyo bang ginagawa ng lamang ito everyday? Sino nakakaalam? Ang unang ginagawa nito sa atin, okay, siya ay ito. Hindi po yung nakatira dito. Ito yung bahay natin. Okay? Anong klase man bahay mo? Bato, pawid, nipa, ano pa ba? Okay, ngayon may bago ng uso, yung galing sa China, na slab-slab, di ba? So, anong klase man ang bahay mo? Ito yung bahay natin totoo. Pag nasa bahay ka pa, o nasa katawan pa tayo, number one na ginagawa nito, alam niyo kung ano? Nagre-rebelde against God. Paano tayo nagre-rebelde against sa Diyos? Sa pamamagitan ng hindi ka nga nagbubukas ng Bible sa umaga. Ang gagawin lang natin, ay Lord, thank you. Sabi ba kay Joshua, di ba? You shall meditate day and night. Kasi habang minimeditate mo at pinag-aaralan mo ang salita niya,
magkakaroon ka ng successful life. Yun po ang sabi niya rito. Mali ba nag-rebel din siya against His law, yung kanyang batas? Nagre-rebel din siya sa pag-ibig ng Diyos. Alin po yun? Yung ibigin mo yung mangaral ka sa mga taong walang Kristo. Hindi tayo nagagawa, nagre-rebel din pala tayo doon. Pangatlo, okay? Ito ang mas matindi. Akala nyo, hindi kayo nagre-rebelde against His goodness. Ito po ang pinaka-example na maganda dyan. Okay? Pag Sunday, ang ganda ng araw. Walang ulan. Kaya lang, sumakit ng konti yung ngipin mo. Hindi naman ako magsisimba. Masakit ang ngipin ko. Pagdating ng linggo ng gabi, kumain. Tis-tis mo siya. Dito muna, kasi masakit dito eh. Kaliwa muna. Pagdating ng alas 5 na madaling araw, tumatayo. Luluto ng tubig, papainit, magkakape, mag-aagahan, papasok. Oh, ba't ganyan tingin niyo sa akin? Pag linggo, maliit. Hindi ako simba. Pero kinalunisan, wala na yung sakit ng ipin. Pumasok ng maaga. You are rebelling. Nagre-rebelde ka against the goodness of God. Paano naman yung pastor? Ito to naman masakit ng ipin ko nung Sunday eh. Ba't nakapasok ka ng Lunes? Ang sabi, ayon sa kanta, excuses. Okay? Yan dito po ay panghuli na kung saan tayo nagre-rebelde, okay? Nagre-rebelde tayo against His grace. Yung grasya niya. Sa kabila ng masakit ang ngipin mo, nakakakain ka pa. Alam niyo po ba na, kami minsan napunta dyan sa BR na yan, nung nagka-counseling kami sa isang may sakit, sabi niya, mabuti pa po kayo. Ang gaganda pa ng may mga bukas po kayo, naglalakad pa, nangangaral pa kayo. Samantalang kami, sabi ni doktor, 5 araw na lang ako. Paano tayo nagre-rebelde sa Diyos? Mas inuuna natin ang para sa katawan natin kisa sa utos ng Diyos na gawin natin. Kung paano tayo nagre-rebelde. Tama? Okay. So siguro inaantok na kayo. Tapusin na natin to. Last. Kasi totoo po yan eh. Number 3, si Jesus Christ become the personal sacrifice natin. Okay? So yung lahat ng kasalanan natin na ibigay sa Kanya, okay? At binayaran niya ang kasalanan natin, okay? Si Kristo lang po makagawa nito sa atin. Paano tayo makakaroon po ng itong tibay na sigurado tayo? Sa pamamagitan po na kapag kayo nararamdaman ninyo na kayo po ay hinihila na ng inyong laman papalayo, huwag po kayong papayag. Bayad na ito eh. Pakilabas po yung Galatians 2:20 at dito tayo magko-close. Kasi medyo di na kaya ng inyong katawan eh. Talagang pipikit na. Kalabas, okay? Nung umatay siya sa atin, sabi ng Galatians 2:20. Tingnan niyo po ito maigi. Pakilabas po yung verse, Galatians 2:20 at dito tayo mag-end. Okay? Yan. Okay, isa-isahin po natin bawat linya para mas masaya. Okay? Number 1, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Eh, nandito tayo eh. Pastor, nandito ako. Hindi man ako nasama doon sa Calvary. Di ba? Pag-isipan nyo maakit. Tapos, memorize mo pa, I am crucified with Christ. Kakantahin pa natin, I am crucified with Christ. Nevertheless. Ang galing natin pagdating dyan. Recitation, sasabihin natin. Pero mga kapatid, dito po na ako ipinakong kasama ni Kristo, hindi na ako ang... Nakita nyo po yun? Dapat yung ginagawa nyo dyan sa iyong makasama, sa iyong trabaho, sa iyong eskwelahan, sa iyong pinagtatrabahuhan, hindi na yung dati mong masamang ugali ang nakikita nila. Hindi na dapat yung mga pagsasalita mong green jokes, yung mga paglalatin mong yan kung anong nangyayari sa iyo. Dapat nakita sa inyo na ang nabubuhay sa iyo ngayon ay hindi na ikaw. Eh, pastor, tao lang din. Yes! Tao lang din tayo, pero ang sabi ng verse na ito, okay? Hindi na ako. Hindi na ako. Kaya mga kapatid, ito kung bakit hindi ko na inaalala yung malaking sweldo ko sa Makati.
At nandito ako? Ano ginagawa mo rito? Nandito tayo para papurihan ng Diyos sa mga bagay na nais niya para sa ating buhay. Ay sabi rito, na kasama, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Kristo ang dapat nangunguna sa lahat nating iniisip. Pastor, nagpapaaral ako ng anak. Para saan mo pinapaaral sila? Para pag nakatapos sila, magmamalaki sila na ganito ang ginawa. Ang ginawa ng Diyos sa kanila, iningatan habang pumapasok, pinagtatrabaho, binibigyan niya ng trabaho ang kanyang magulang para may pambaon sila. Na dapat ito ang sabi natin, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, Lord, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, ang mga magulang ko walang trabaho, nakatrabaho sila, nakatapos ako. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang pagpupuri, pasasalamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pangatlo, okay? Sabi nito, at ang buhay na ikinakabuhay ko ngayon. Anong uri yan? Tingnan niyo maigi po, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon. Saan? Ay sa pamamagitan ng hindi yung by faith. Sabi na by faith. By faith. Pananampalataya, hindi yung sa kaya mo. Sabi niya diyan, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na sa akin ay naging personal ano? Sacrifice, okay? Sabi doon, na nagmahal, sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Therefore, hindi na po natin ito pag-aari. Ang buhay na binubuhay nito ngayon, buhay na ni Kristo. Yung dugong tumulo doon sa kanya, ibinayad na yon. Dahil tayo ay pag-aari na niya, wala na dapat tayong puro ako ang mauna. Dapat ang lagi mauna, priority natin, si Christ muna. Okay? Kaya ito po ang isa sa sinabi sa Matthew 6:33. Pakilabas po ang Matthew 6:33. Okay? Tingnan niyo po ito. Ito yung ating conclusion. Dahil sa pinamumuhay mo ang buhay ni Kristong na wala doon sa krus, ito na yung pinamumuhay natin. Siya na. Kasi naman pag tinawag tayo as a corporate na sa kanyang katawan tayo, okay, sabi doon, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos bago yung atin. Bakit po? Kung i-analyze nyo ito, bago natin yung hanapin yung ganito natin para gumano ng ating tiyan, mabusog, sabi doon, ang kanyang righteousness. Alin po yun? Ito yun eh. Ang righteousness na ito yung damit ni Adam and Eve. Na nung sila nagkasala, natanggal, gumawa ang Diyos ng paraan, kasi naggawa sila ng pantakip, naggawa sila ng reliyon nila eh. Para daw sila hindi makitang hubad, nagtahi-tahi ng dahon. Hindi po yan po pwede sa Diyos. Nalalaglagan. Kaya dito po ay ang bagay na yun ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito na kailangan mo. Bago ka magsabi, bago ka humingi sa panalangin, sabi ng Panginoon, ang sabi niya, ito'y pawang, bakit idadagdag? Anong ibig sabihin? Mayroon ka ng koneksyon sa Diyos. Paano, pastor, yung walang connection? Yun ang trabaho natin. Magkaroon sila ng pagkakilala kay Kristo para magka-connection sila para ang kanilang pangangailangan ibigay ng Diyos. Tama? Yun po ang totoo. Kaya salamat sa Diyos na kung bakit tayo nakakamit ng mga bagay na natin inaasahan, nagkaroon tayo ng pabor mula sa Diyos, ito po ang inuna natin. Inuna kasi natin ang Diyos eh. Kaya ang Diyos natuwa sa kanyang biyaya at habag, binigyan ka ng biyaya. Bigla kang nagulat, Lord, di ko inaasahan. Thank you. Tayo po'y magsitayo sapagkat ito ang nais ng Diyos sa atin bilang siya ang simbolo na siya ang ating lamb o lamb ng Diyos o ang pambayad ng Diyos sa atin. Siya po ay ang ating provided, promise, and personal sacrifice. Yan ba si Kristo ba ang inyong pinamumuhay ngayon? Na siyang iprovide sa inyo? Na siyang ipinangako sa inyo? Na siyang sa atin ay laging ikabubuhay. Tayo po manalangin na kailang Diyos. Maraming salamat po sa po ito. Salamat po sa mga pagpapalang binigay niyo na sa kabila ng aming mga pagkakasala, pagkukulang. Madalas ay kayo po gumagawa ng paraan para sa ikabubuti namin. Lord, alam namin mahina kami. Na kahit kami nasa inyo na, hinihila pa rin kami ng aming laman papunta sa lupa, sa bunga ng lupa, mga kayabangan at kung anong mga reklamo.
Pero salamat na ipinamuhay namin ngayon na ikaw na, at ano kailangan namin, di pa kami nagsasalita, ipinoprovide nyo na. Maraming salamat po, Panginoon. Habang po nakayuko tayo at nakapikit, kailan mo huling sinabi sa Panginoon, Lord, salamat na nagbuhis ka ng buhay para sa akin. Lord, sana po, magmula bukas, magamit mo ako, masuklian ko po ang ginawa mo sa aking buhay, na ang kinabubuhay ko ngayon, hindi na po ang aking sarili, kundi ikaw na namatay para sa akin. Kung naisip mo sabihin sa Panginoon yan, tayo po'y manalangin. Nagailan nyo, salamat po sa hapong ito, salamat po sa biyaya, na kayo nag-provide, kayo ang personal, kayo ang pangako sa amin, ang promise na sacrifice para sa amin. Salamat po, Diyos, sa ginawa ninyo. Wala kami po nitong maisusukli, kundi na sundin at kami sunod-sunuran sa iyo. At ano man ang pangangailangan namin, Panginoon, alam na ninyo po, bago pa kami humingi, pinoprovide ninyo. Salamat po. Lord, i-bless mo po. I-revive nyo yung aming mga kapatid na nandahil sa kanilang mga gusto na ilayo sa inyong Panginoon. Tulungan po sila makabalik. Let the Holy Spirit remind them, Lord, touch their heart, Lord. Tarinawa, ano mang mga bagay na nahawa kanila ngayon sa kanilang kinilalagyan. Ano mang kanilang naririnig, ano mang kanilang nakikita, Panginoon, nawa, i-provide mo sa kanila ang grasya, ipangakaw nyo sa kanila, bumalik sila, Panginoon. At alam namin, kayo ang personal lang nakapagligtas at magbibigay na ka sa kanila. Tulungan po sila, Panginoon. Lalo namin silang binibigyan sa inyo at pinabanggit araw at gabi. I-revive nyo po sila, Panginoon, aming mga kapatid, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.